Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong daily Gabay Tarot reading for January 11, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guides, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024? Mag-ingat sa sharp edges, baka masugatan po kayo. Tapos may nakita ko dito na may nag-cut off ng isang tao, cut off ng communication ng isang tao. Pwede din itong sa araw na ito nagkaroon po ng harvest. May tinanim kayo tapos nag-harvest. Pwede din literal ito na harvest, or like for example sa trabaho nyo na may ginawa kayong produkto. Tapos, ani na yun kasi patok siya sa masa. Okay? Marami siyang order. Pwede yan. Spirits Guys, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024? This is hope. Pwede din healing ito. Okay? This is hope. Nagkaroon ng hope, nagkaroon ng pag-asa. Ano pa? Maaring may honest sa inyo ngayong araw na ito, or kayo pong naging honest sa kapwa nyo. Okay? Nagkaroon ng clarity sa araw na ito. May iniisip din kayo na maraming ideas. Pwede din ito. New ideas. Pwede din na may nagbigay sa inyo ng guidance sa araw na ito. Some of you nag-iisip or nagpaplano regarding sa inyong dreams na gusto nyong maabot. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024. May malalaman talaga kayo na sekreto or katotohanan. Dalawang card na po nagsabi na may clarity po na ganap. Ano pa? May malaman kayong sekreto dahil malakas ang inyong intuition. Okay, ano pa? This is also, nag-iisip kayo dito and nag-iisip din kayo dito. Malakas ang inyong intuition, lalo na't paggabi. Ano po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024? Shout to the heavens with happiness. May magaganap sa araw na ito na maging happy kayo, like receiving good news. Yan, example yan. Na sobrang tuwa nyo na
nagpasalamat kayo sa universe sa bigay nila. Kaya pala, maaring may opportunity na dumating. Kasi may nabasa ako sa inyo kahapon. Check nyo, January 10. Okay. Check nyo na may opportunity na dumating sa inyo. Maaring nag-iisip kayo ngayon kung ano yung gagawin nyo sa binigay na opportunity na siguro pumipili kayo, you're making the best choices. Kasi sabi dito, expand your horizons. Okay? So, kaya pala nag-iisip kayo dito. Basta si Gemini, Libra, and Aquarius, pag binigyan niya ng opportunity, project, may kasamang nilalaan talaga nila yan ng time. Oo, para magkaroon ng magandang plano, yung lahat na naisip nila na new ideas na apply sa isang binigay na opportunity or project. Gusto kasi ni Gemini, Libra, and Aquarius na perfect. Kasi matalino to sila eh. Matalino kayo. Oops. Spirits guys, ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024? Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024. Clarification of this card po. Love and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po na Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat. Ngayong January 11, 2024. Okay. May gustong makipagkita sa inyo ngayon, Gemini, Libra, and Aquarius. As in now na, ngayong January 11, 2024. So, this is your past person na nakarealize at gustong humingi ng tawad. Gusto niyang humingi ng sorry sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, ang question, kung tatanggapin mo ba ito? Kung may trauma pa kayong nararamdaman, better to have, space muna. Huwag mo nang kausapin. Baka maapektuhan kayo na masira yung araw nyo. Ayun. Kung hindi kayo naapektuhan or nagkaroon ng trauma, kung at ease na kayo, okay na kayo, then go ahead. I suggest go ahead. Nasa iyo naman yung decision niyan, Gemini, Libra, and Aquarius. Lalo na't nakikita mo sa isang tao na sincere ito. Kung may naramdaman kayo na pagdududa, pagkakaroon ng hesitation, okay, makinig kayo sa inyong intuition kasi kasama yan. Pinipigilan kayo. So, ayun, nasa inyong desisyon, Gemini, Libra, and Aquarius, kung may
gustong makipagkita sa inyo, makipag-reconnect, kahit electronic device man yan, text, call. Mas maigi talaga yung personal kasi mas makikita mo sa mata nila kung totoo ba yung, sincere ba yung paghingi niya ng tawad sa iyo, 'di ba? Kayo ba? Ano bang gusto nyo? Yung personal or sa call na lang or text? Ako kasi pag may hihingi ng tawad, lalo na sa, mostly sa kanila is text, call, ayun. Tapos, pero pag nakikita ko sa personal, tinitingnan ko talaga sa mata. Kayo ba? Ano ba yung enough ba sa inyo na paghihingi ng tawad kung call or text lang? So, comment down para may makuha kong lesson sa inyo. Okay? Para ma-share ko sa iba yung mga experiences nyo na natutunan nyo. Okay? So, ayun. May hingi ng tawad sa inyo. So, kayo po, desisyon nyo na po kung tatanggapin mo ba itong tawag ito or hindi. Kung nagkaroon kayo ng trauma, ipagpaliban nyo muna. Siguraduhin nyo yung inner peace nyo na hindi kayo mastorbo kasi si Gemini, Libra, and Aquarius talagang nanindigan na mag-focus sa career and money. So, ayun. May nakikita rin ako dito na nag-iisip kayo eh. So, this is the connection of your two cards here. Nag-iisip kayo kasi some of you hindi kontento sa kinikita nyo ngayon, sa posisyon nyo ngayon. Like for example, yung isang produkto nyo dati is fast moving, meaning malakas siya sa masa. Oo, tapos ngayon humina. So, fact check nyo. Oo, check nyo kung yung niya, ilang inventory ba yung pagkakaroon ng fast moving, ilang inventory sa isang araw na mauubos, tapos ngayon ilan na ba, tapos i-discover nyo kung bakit humina. Baka kailangan mag-sale kayo, baka kailangan ng marketing strategy like mag-buy one take one or may kasamang freebie, ayun. So, yun, kasama na yan sa pag-iisip nyo. Or nag-iisip kayo ng mag-change career. Kasi most likely sa January, maraming nag-change career eh. Sinunod nila yung passion nila, mas ginab nila yung mas malaki ang kita. Marami kasi akong nababasa dito na nag-change career, lumipat ng isang kumpanya. Siyempre, pag lumipat kayo sa isang kumpanya, kailangan yung siguraduhin na may hired na kayo sa ibang kumpanya bago lumipat. Para tuloy-tuloy, hindi maapektuhan yung savings nyo, yung mga bills nyo, mababayad nyo ngayong buwan na ito, magkaroon. Example yan. Okay. So, ang sabi po ng card dito na there is something better for you. Kasi, nakikita ko dito na disappointed kayo sa, like for example, kinikita nyo ngayon, hindi para dati, or mas lumaki yung needs nyo kasi may pinapaaral kayo. Example yan ha. Or nag-iisip kayo kasi gusto nyong malaki yung savings nyo every month. So, nag-iisip kayo kung paano itaas yung sales nyo, or nag-iisip kayo na sa isang panibagong career na mas mataas yung bigay sa inyo. Ayun. So, ang sabi po ng card na itong disappointment na ito is temporary lamang. Kasi, nakikita ko naman dito nag-take action ka eh. Nag-iisip. This is movement also. Kahit nag-iisip lang kayo, this is you're taking an action eh. You are decided to expand your horizon. Kasi alam nyo mas
may higit pa. Oo, na alam nyo na mas may ma-achieve pa kayo. Okay? So there is something better for you, sabi po ng card dito. So relax lang. Okay? And ano pa? Ano to this is success. Kasi pinag-isipan nyo. Yung pinag-isipan nyo ngayon, success ang naghintay yung success. Or maaring success na ngayon, nangyari na ito. New doors opening, meaning, di ba sabi ko kanina dito na may opportunity. Maaring nagkaroon kayo ng opportunity, kaya malalim yung iniisip nyo, nagkaroon kayo ng pagpaplano. You're expanding your horizon. So, ayun, nakikita ko naman dito na naging success. Nagkaroon nga ng maraming opportunity dito, new doors opening. So, ang sabi po ng card dito na, this card asks you to accept project and face it with confidence kasi naka-align ito sa passion mo. Okay? So, isa din ito sa dahilan na magkakaroon ka ng maraming opportunity. Oo. Kaya wag mag-alinlangan na tanggapin ito. Siyempre, bago mo tanggapin ito, kailangan ng pagpaplano. Make the best choices, ika nga. Ayun. Kaya wag mag-alinlangan, tanggapin ito. So, kaya pala nag-iisip kayo dito. Bago tanggapin yung opportunity. Okay? Naging sigurista kayo. Which is good. So, this card tells you na nasa next level ka na ng prosperity. Ito yung maganda. Ito yung maganda kasi nasa next level ka na ng prosperity na matagal mo nang hinintay. Kaya wag mong palampasin itong pagkakataon na ito. So, posibleng dagdag trabaho ito o dagdag kaalaman. Maaring expand kasi ito Maaring dagdag ito, trabaho, dagdag kita. So, ang sabi din ng card dito na spend time with people who inspire you and motivate you. Tapos, may parating talaga na opportunity. May parating pa. Dumating yung maraming opportunity, may parating pa na opportunity. Kasi, I believe, ito yung success nyo dati. Oo. May nakadiscover sa inyo, kaya nagbigay sa inyo ng opportunity. Ayun, so, may naramdaman kayo dito na parang nagkaroon kayo ng hesitation or takot na mag-apply ng trabaho. Like for example, sa isang kumpanya. So, this card tells you na step forward. Ipakita mo sa kanila na available ka at interested ka sa offered position para ma-hired po kayo. So, may offer talaga dito na opportunity, position, new business. So, ito din yung sign ito din yung sign na pag lumabas itong card na ito, this is a sign na mag-start kayo ng own business. So, nakikita ko naman dito na nag-increase yung confidence nyo. Nag-increase yung confidence nyo. Tapos, kailangan mo lang labanan yung takot mo, yung pag-alinlangan nyo, because this confidence, it will lead you to grow and expand. Expand din dito Expand. So, work your skills. Sobrang saya nyo dito kasi maraming opportunity na dumating. Okay? So, sa career and money nyo po. Naghihintay kayo dito. May inaantay kayong bagay, tao. So, ayun. May parating na pagsasakripisyo o pagsusuko. Bagamat ihanda ang sarili kung karapat-dapat pa ito. Okay, di ba sabi ko kanina na bago kayo lumipat, like for example, bago kayo lumipat ng isang kumpanya, kailangan na hard na kayo bago mag-resign sa
present job nyo. Okay? So, kailangan maging wise kayo para tuloy-tuloy. Baka, pwede din ito nag-decide kayo sa isang opportunity pero long distance siya. So, may pagsasakripisyo, pagsusuko. So, ang sabi po ng card dito, pag-isipan po na mabuti at ihandaan yung sarili kung karapat-dapat pa ito. So, kailangan talaga ng pagpaplano. So, ayun. Nag-iisip ka dito Nag-iisip ka dito. Sa araw na ito, nagpaplano, nag-iisip ka. So, ayun, nag-aantay ka. Maaring nagkaroon ng delay, pero darating naman yan. Kung delay lang, darating talaga yan. Kailangan lang ng mahabang pasensya. Make yourself busy habang inaantay mo ito. So, this card asks you to try to invest your time wisely while you wait. So, this card tells you na look at the world from a different perspective. So, nag-iisip talaga kayo. Nag-iisip kayo kung tama ba yung decision nyo. So, ayun. May nakita ko dito na kung nag-aantay kayo ng job opportunity or contract, meron delay. Ako nakita ng frustration. So, same thing sa kaperahan nyo. May inaantay kayong kaperahan, some of you. So, don't take this as negative Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, this is a reminder also para may idea kayo kung bakit nagkaroon ng delay. Oo. So, kailangan talaga ng mahabang pasensya sa araw na ito. Okay? Huwag niyong masamain yung delay. Okay? Baka isa to sa plano sa universe na pinaghanda kayo na china-challenge kayo kung gaano kayo mag-exercise ng inyong pasensya. So, Gemini, Libra, and Aquarius, don't take this as negative, okay? Tapos, ang sabi din ng card dito na this is a reminder sa inyo. Huwag magdesisyon agad na mag-invest o maggasta sa isang bagay. Wait until a clear signal for action emerge. Kung may go signal na, then go. So, kailangan talaga ng pag-isipan dito. Huwag basta-basta magbigay ng desisyon para mag-invest or maggasta sa isang bagay. Kailangan nyo daw, sabi po ng card, kailangan nyo po daw ng pag-isipan ng mabuti. So, this is take time to reflect and surrender to the present moment as fully as you can. Make yourself busy habang nag-aantay kayo. Mahilig naman kayo sa multitasking, Gemini, Libra, and Aquarius. Pwede naman na naging productive kayo sa araw na ito habang nag-iisip. Kaya nyo yan. Okay? So, ayun. Ano pa ang mensahe? Okay. Dalawang card na po nagsabi na nagkaroon ng delay. Sabi po ng card na make yourself busy habang inaantay ito. Tapos, ayun. May dumating na opportunity, 'di ba? Maraming opportunity na dumating. May dumating na opportunity na hindi mo tinanggap. Dahil sa meron kang dahilan. Lahat naman ng bagay na kung bakit tayo baka hindi pa tayo ready, baka hindi akma yung schedule nyo sa isang opportunity. Example yan na. So, baka mas may mabuting opportunity kaysa itong binigay na opportunity. Ganun. So, may dahilan naman kayo kung bakit hindi nyo tatanggapin. Okay? So, may natanggap kang opportunity pero hindi mo tinanggap dahil sa meron kang dahilan.
So, this is also means nagkaroon talaga ng delay sa matagal mong inantay, pero delay is meaning darating talaga yan. Kailangan mo lang na pasensya, mahabang pasensya. Make yourself busy din. Be productive sa araw na ito. Malay mo sa pagkakaroon ng busy, pagkaroon ng busy kayo sa gawain nyo, pagkabukas or pagka after half day niyan, andyan na sa harap nyo. Baka maaari rin na tinetest ang inyong pasensya. Okay? So, accept the challenge. Gemini, Libra, and Aquarius. Kailangan talaga ng tamang pag-antay. Tapos, sabi po ng card dito na huwag niyo po daw i-push yung sarili niyo na huwag niyo po daw i-push yung sarili mo sa sarili niyo sa isang sitwasyon. Okay? Again, this card also means may pinupush kayo na situation na hindi naman dapat kasi hindi to nakatadhana sa inyo. Baka pinupush nyo yung sarili nyo sa isang bagay na hindi naman nagkaroon ng magandang resulta or hindi naayon sa inyo. Ayun. So, listen to your intuition. May sinasabi yan. Hindi yan, for example, hindi yan para sa inyo, dito ka. Tinuturo niya ng intuition nyo kung saan kayo patungo dapat. Okay. Some of you nag-iisip kasi kakapasok nyo lang sa bagong simula sa inyong buhay. Maaring, for example, newly hired kayo, nagkaroon na kayo ng new beginning. So, uncomfortable kayo sa changes. Okay? Masasanay din kayo. Remember, this is only temporary. Lahat naman ng new beginning, may mararamdaman naman tayo na uncomfortable kasi bago lahat eh. 'Di ba? Kailangan ng adjustment. Kasama naman 'yan. So, don't worry. Remember, this is only temporary. Masasanay din kayo. So, ano pa? So, love life, self-love, partnership, and romance. Okay, gusto niyo mapag-isa dito. Maraming mga tao na takot mag-isa. Oo. Pero sa'yo, hindi eh. Hindi ka takot mag-isa. Gusto nyong mapag-isa para maglaan ka ng oras upang ikaw ay makapag-isip ng mag-isa. Kumbaga, soul searching. You can restore your energy by spending time alone. Para pagbalik mo, re-energize na kayo, your energy restored. So, this card tells you na all life's answers are within you. So, may mga katanungan ka sa inyong sarili. So, yung sagot lang, kayo po yung makakasagot lang. Sabi po ng card, kayo po mismo ang makakasagot sa mga katanungan nyo. Or, yung sagot sa inyong katanungan ay nasa inyo na. Ganun. So, rephrase yun, no? So, para sa mga single dyan, you need time alone. Parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili. Ayaw nyo munang makipagrelasyon. Gusto nyo makapag-isa. Kasi, nanindigan kayo eh. Everyday na ako nakapag-reading sa inyo na nanindigan kayo na gusto nyong mag-focus muna sa inyong career and money. Kaya ito yung nasabi no, na you need time alone, parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili. Sa mga may relasyon, sa buhay pag-ibig, sa may relasyon, sa buhay mag-asawa, maaring magkaroon kayo ng desisyon na magkaroon ng space para makapag-isip. Okay? Para pagbalik nyo, pag-uwi nyo, okay na kayo. It's time for soul searching and seeking your own inner truth. So, I suggest, this card suggests na mag-meditate po daw kayo. Or, some of you, makapag-isip kung magkaroon ng mahabang biyahe, mahabang lakad, long walks.
Okay? Bakit kaya gusto nyo mong mapag-isa dito? Okay, kasi some of you malungkot. Maybe may naisip kayo na isang bagay na naging malungkot kayo. Parang sabi dito na this is only temporary. Lilipas din ito. I-acknowledge mo lang po daw yung lungkot na or disappointment na nararamdaman nyo para ma-release nyo after nyan. Okay? Ano pa? Malungkot kayo dito eh. Some of you. May naalala talaga kayo sa past nyo. So, sabi po na card, this is only temporary. Lilipas din ito. I-acknowledge mo lang yung nararamdaman mo. Tapos after nyan, i-release mo. Para pagbalik mo, okay na ka na. Okay? Puro pag-iisip dito. Don't think too much ha. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, yung weakness nyo, most of you is overthinking and overanalyzing. Okay? So, kailangan ng tamang pagbalanse niyan. Baka sa sobrang pagpili ng mga opportunity, baka sa huli nito magkaroon ng hesitation ha. So, kailangan talaga ng pagbalanse dito. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Ng mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024 sa mga single po. The timing just wasn't right for us. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya ng mga Gemini, Libra, and Aquarius sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon ngayong January 11, 2024. You don't know how hard it was to let you go. Baka nagkaroon ng long distance. Kasi lumabas din dito eh. Naging malungkot kayo. Baka may na-miss kayong tao. Love message na po para sa mga single na Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024. Perform a random act of kindness. So, mag-healthy living kayo dito. Nourish your body with high-vibing energy. Love message na po para sa mga Gemini, Libra, and Aquarius sa mga may relasyon at sa buhay mag-asawa January 11, 2024. Receptive, be ready to receive what fate has planned for you. And union. The union of a divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. Wisdom message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024. Nurture your relationship and embrace the truth. Kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024. The end of a tough cycle approaches. A new romantic cycle begins. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 11, 2024. Clear your space. Sabi po ni Archangel Jophiel, get rid of clutter, clear the energy around you, and use your intuition. And courage. Sabi po ni Archangel Ariel, be courageous and stand up for your beliefs.
Sabi yan, be courageous and stand up for your beliefs. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.